Pagkatapos ng halos 2 dekada ng pagtitiis at pagbibigay, sinubukan ng asawa kong angkinin ang mana ko, ang pamana ng mga magulang ko. Pati ang mga anak ko, ginamit niya para mapilit ako. Ang puso ko, durog na durog. Akala nila, sa tagal kong nanahimik, ay wala akong kaalam-alam. Pero matagal ko nang inayos ang lahat, naghihintay lang ng tamang oras. Si Elena, isang 45 taong gulang na accountant, ay bihasa sa pagbilang. Alam niya kung gaano karami ang pwedeng ibigay, kung ano ang dapat kitain, at kung gaano kasakit ang bawat piso na nawawala. Ngunit nitong mga nakaraang taon, tila ba ang kanyang buhay, lalo na ang kanyang puso, ay isang ledger na puno ng mga debit at walang credit. Nagtatrabaho siya sa isang kilalang auditing firm, at kahit na ang bahay nila sa isang subdivision ay malaki at marangya, madalas ay nararamdaman niyang mas malaki pa ang kanyang kalungkutan at pag-iisa. Isang gabi, 11:10 na nang makauwi si Elena. Buong araw siyang nagtrabaho, humarap sa mga numero, nag-adjust ng mga balanse, at naghabol pa ng overtime. Ang bawat buto sa kanyang katawan ay tila piniga, bawat kalamnan ay sumisigaw sa pagod. Ang pagod ay nagbigay daan sa isang matinding kirot sa kanyang ulo, at ang kanyang mga mata ay parang nakadikit na sa bigat ng araw. Ang tanging nais niya ay isang sandali ng kapayapaan, isang mainit na shower, at ang katahimikan ng pagtulog. Ngunit ang katahimikan ay tila isang bagay na matagal nang hindi niya nakasama sa loob ng bahay na iyon. Pagpasok niya, sinalubong siya ng mabibigat na tingin. Nakaupo sa sala si Ricardo, ang kanyang asawa, na may kunot noong mukha. Katabi niya ang kanyang inang si Aling Nena, na may ekspresyon ng pagkadismaya, at si Bea, ang kanyang hipag, na abala sa pag-scroll sa kanyang telepono, ngunit may nakasimangot din na mukha. Ang kanilang presensya ay parang isang mabigat na ulap na bumalot sa kanya. Alam mo ba kung anong oras na, tanga, ang matalim na tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng galit na agad nagpagising sa bawat hibla ng pagod ni Elena. Hindi pa siya nakakasagot nang bumangon si Ricardo at lumapit sa kanya. Ang kanyang anino ay tila lumaki at lumukob sa buong sala. Bago pa man siya makakilos o makapaghanda, isang malakas na sampal ang lumapat sa kanyang kaliwang pisngi. Ang tunog ay umalingaw sa buong bahay. Ang init ng palad ni Ricardo ay mabilis na napalitan ng hapdi, at ang kanyang tenga ay umalingaw-ngaw. Nabulag siya sa sakit, ang kanyang ulo ay tumagilid sa lakas ng pagtama. Pinaghintay mo kami, patuloy ni Ricardo, ang boses ay nagbabanta, walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Gabi na at wala pa kaming hapunan. Bilisan mo, sa kusina ka. Hindi pa man humuhupa ang sakit sa kanyang pisngi, narinig niya ang boses ni Aling Nena. Kaya nga ba dapat, hindi ka nagtatrabaho ng ganyan kagabi? Ano pa ang silbi ng asawa kung hindi ka kayang pakainin ang pamilya? Ang matalim na puna nito, na sinundan ng isang hindi makikitang pag-iling ng ulo. Si Bea naman, na tila nagising sa kaguluhan, ay nag-angat ng tingin mula sa kanyang telepono. Nga, Ate Elena. Gutom na kami rito. Ang kanyang boses ay kalmado, halos walang emosyon, ngunit ang kanyang mga salita ay parang kutsilyong tumarak sa puso ni Elena. Hindi umimik si Elena. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, ngunit walang salitang lumabas. Ang sakit sa kanyang pisngi ay nagsimulang kumalat sa buong bahagi ng kanyang mukha, at ang kanyang mata ay nagsimulang mamuo ang luha, ngunit pinigilan niya ang mga ito. Yumuko siya, tinalikuran ang nagagalit na mukha ni Ricardo, ang mapanuring tingin ni Aling Nena, at ang walang pakialam na tingin ni Bea. Tahimik siyang naglakad patungo sa kusina, ang bawat hakbang ay mabigat, tila ba ang bawat buto sa kanyang katawan ay yari sa tingga. Pagdating sa kusina, isinara niya ang pinto. Dumuko siya sa lababo, at mahina, nanginginig ang kanyang kamay, ay hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang init ng sampal ay naroon pa rin, parang isang marka na hindi na kailanman mabubura. Ngunit sa paghawak niya sa kanyang mukha, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang sakit ay nanatili,
ngunit ito ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagod at hinanakit, ay dahan-dahang lumalim. Nagkaroon ng isang uri ng kawalan, isang lamig, na tila ba ang kanyang kaluluwa ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nagkuyom, at isang matinding determinasyon ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magtitiis. Ang sampal na iyon ay hindi lang sumakit sa kanyang pisngi, sinira nito ang huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Ang taong lumabas sa kusina ay hindi na ang dating Elena. Ang dating Elena ay patay na. Tahimik lang ako noon. Sa loob ng napakahabang panahon, tahimik lang akong nagtiis sa bawat pait, sa bawat insulto. Pero ang ginawa ko pagkatapos ay simula ng kanilang impyerno sa lupa. Nakatayo si Elena sa gitna ng kusina, ang ilaw ay tila nagkulimlim sa kanyang paligid. Ang hapdi ng sampal ay tila nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala, isang pinto patungo sa isang mahabang kasaysayan ng pagtitiis at pagbibigay. Hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay sinaktan, hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay minasama. Ang bawat sandali, bawat salita, bawat sakripisyo ay nagbalik sa kanyang isipan, tila isang lumang pelikula na paulit-ulit na pinapalabas. Naaalala niya pa ang kanyang sarili, isang Vifi noon. Ilang taon siyang nagtrabaho sa ibang bansa, malayo sa pamilya, malayo sa mga kaibigan, nagtitiis sa hirap at lungkot. Bawat piso na kanyang naipon ay pinaghirapan niya, galing sa pawis at puyat. Ang kanyang pangarap ay simple, isang sariling tahanan, isang magandang kinabukasan, isang pamilya na kanyang mamahalin at magmamahal sa kanya. Pagbalik niya sa Pilipinas, doon niya nakilala si Ricardo. Sa una, si Ricardo ay matamis magsalita, magalang at puno ng pangarap. Naniwala si Elena sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. Pinaniwala niya ang kanyang sarili na sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang kapareha, ang lalaking kanyang makakasama habang buhay. Nagpakasal sila at sa simula ang lahat ay tila nasa ayos. Ngunit ang pangarap ay unti-unting naglaho, tulad ng usok na nawawala sa hangin. Hindi nagtagal, lumabas ang tunay na kulay ni Ricardo. Nawalan siya ng trabaho, sinasabing siya raw ay nagsisimula ng negosyo. Ngunit ang totoo, mayroon siyang kasong kinaharap dahil sa katiwalian sa kanyang dating pinagtatrabahuhan. Dahil sa pagmamahal at sa pagnanais na maprotektahan ang kanyang pangalan, ginawa ni Elena, bilang isang accountant, ang lahat upang maitago ang mga kasong ito, upang maisalba ang kanyang reputasyon. Ngunit ang pagliligtas na iyon ay nauwi sa isang walang katapusang paggastos. Ang inegosyo ni Ricardo ay hindi kailanman umusad. Sa halip, ang kanyang mga gabi ay ginugol sa online sabong at online casino, sinasayang ang mga perang dapat ay para sa kanilang kinabukasan. Ang lahat ng gastusin sa bahay, sa pagkain, sa mga bayarin ay nauwi kay Elena. Ang kanyang kinikita ay hindi na sapat, dahil sa patuloy na pagkawala ng pera sa mga bisyo ni Ricardo. At nariyan si Aling Nena, ang kanyang biyenan. Kung si Ricardo ang pumipigas sa kanyang bulsa, si Aling Nena naman ang sumisipsip sa kanyang kaluluwa. Bawat linggo, mayroong ipadala na hinihingi si Aling Nena para sa kanyang mga get-together sa simbahan, sa kanyang mga kaibigan, sa mga kung ano-anong okasyon. Palaging sinasabi ni Aling Nena, Elena, utang na loob mo sa akin ito, ako ang nagbigay sa iyo ng asawa. Dapat ay maalalahanin ka sa biyenan mo. At si Elena, dahil sa kanyang kabaitan at paniniwala sa utang na loob, ay laging sumusunod, laging nagbibigay kahit na nahihirapan na. At narito rin si Bia. 25 taong gulang, walang trabaho, at walang ginawa kundi matulog, kumain, at mag-shopping gamit ang supplementary credit card ni Elena. Mga mamahaling bag, branded na sapatos, mga damit na hindi niya kailangan. Palagi itong nakadikit sa kanyang telepono, walang pakialam sa mundo. Kapag sinisikap ni Elena na kausapin siya, ang laging sagot ni Bea ay, hayaan mo na si Ate Elena, Cardo. Mayaman naman siya.
Ang bawat paggasta ni Bea ay parang isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Ang bahay na ito, ang malaking bahay na ito sa subdibisyon, ay ang bunga ng kanyang pagod, ng kanyang mga sakripisyo. Bawat pader, bawat sahig, bawat kagamitan ay pinaghirapan niya. Ngunit sa kanyang kabaitan, o sa kanyang kahangalan, isinama niya ang pangalan ni Ricardo sa titulo ng bahay. Gusto niyang maramdaman niya na siya ay bahagi ng pamilya, na siya ay maihalaga bilang ihaligi ng tahanan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang ginawa lang ni Ricardo ay pahalagahan ang bahay na hindi niya pinaghirapan, at ang titulo ay naging simbolo ng kanyang pagmamay-ari, isang pagmamay-aring hindi niya pinagpaguran. Sa pagunita ni Elena sa lahat ng ito, ang sakit sa kanyang pisngi ay tila nagbago. Hindi na lang ito pisikal na sakit, kundi isang matinding kirot sa kanyang kaluluwa. Isang pait na matagal ng kinikimkim, ngayon ay bumubukal na at umaapaw. Napakabuti niya. Napakataas ng kanyang pagtitiis. Ngunit ang kanyang kabaitan ay ginawa lang nilang kasangkapan upang siya ay pagsamantalahan. Ngayon, ang mabait na Elena ay unti-unting naglalaho, at sa lugar nito ay nabubuo ang isang babaeng hindi na handang magtiis. Ang tunog ng kutsilyo sa chopping board ay umalinggaw sa tahimik na kusina. Kalatak, kalatak, kalatak. Isang pamilyar na tunog na karaniwang nagpapahiwatig ng paghahanda ng hapunan. Ngunit ang tunog na iyon ay isang panlilinlang lamang, isang maskara para sa tunay na nangyayari sa loob ng kusina. Ang chopping board ay walang laman, at ang kutsilyo ay dahan-dahang gumagapang sa kahoy, gumagawa ng tunog na inaasahan ng mga naghihintay sa sala. Ngunit si Elena, ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit puno ng matinding pagtutok, ay hindi naghahanda ng pagkain. Ang kanyang kamay ay hindi nanginginig, hindi tulad kanina. Ang bawat galaw niya ay kalkulado, bawat hininga ay malalim at kontrolado. Sa loob ng maraming taon, sa ilalim ng kanyang pagiging pasensyosa at tahimik, mayroon siyang itinatagong plano, isang balangkas ng paghihiganti na dahan-dahang nabuo sa bawat patak ng kanyang luha, sa bawat pira-pirasong piraso ng kanyang puso. Dahan-dahan, itinabi niya ang kutsilyo. Lumapit siya sa ilalim ng lababo, at sa likod ng ilang bote ng panlinis, mayroon siyang pinindot. Bumukas ang isang maliit na drawer, isang sikretong compartment na matagal na niyang pinaghandaan. Mula doon, kinuha niya ang isang makintab na silver tray, isang tray na ginagamit lamang nila sa mga espesyal na okasyon, at isang makapal na folder ng mga dokumento. Ang folder na iyon ay hindi basta-basta. Ito ang kanyang magnum opus, ang bunga ng kanyang mga taon ng pagtitiis at pagpaplano. Binuksan niya ito at dahan-dahang inilabas ang 3 pinakamahalagang dokumento na nakapaloob doon. Una niyang inilabas ang titulo ng bahay. Sa ibabaw nito, malinaw na nakasulat ang pangalan niya, Elena de la Cruz. Wala na ang pangalan ni Ricardo. Isang tahimik na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naalala niya kung gaano kahirap ang prosesong ito. Pagkatapos niyang mabayaran ang huling amortisasyon ng bahay gamit ang kanyang annual bonus, agad siyang lumapit sa kanyang pinagkakatiwalaang notaryo, si Notaryo Mang Luis. Sa loob ng ilang buwan, palihim nilang inasikaso ang paglilipat ng titulo sa kanyang pangalan lamang. Mahirap, magastos, at nangailangan ng matinding pag-iingat, ngunit nagawa niya ito nang walang kaalam-alam ang sinuman sa kanyang pamilya. Ang bahay na pinaghirapan niya ay sa kanya na at sa kanya lamang. Pangalawa, inilabas niya ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Ang bawat pahina ay puno ng mga detalye, ang mga pahina ay minarkahan ng mga highlighter para sa mga mahahalagang punto. Nakalista doon ang lahat ng kanyang pagtitiis, ang verbal na pang-aabuso, ang pagpapabaya sa pinansyal, at ngayon, ang pisikal na pang-aabuso, ang sampal na kanyang natanggap kanina, na nakunan ng kanyang palihim na GIF camera sa sala. Ang bawat pangungusap ay nagtatago ng kanyang sakit, ng kanyang luha, ng kanyang mga taon ng pagdaramdam. Mayroon na siyang matibay na ebidensya, salamat sa kanyang kaalaman sa batas at sa kanyang propesyon bilang accountant. Panghuli, ngunit hindi ang pinakahuli,
inilabas niya ang isang makapal na stack ng mga bank statements at account ledgers. Ang mga papel na ito ay halos kasing kapal ng isang libro. Bawat pahina ay mayroong mga markang dilaw na highlighter. Ipinapakita nito ang bawat sentimo na lumabas sa kanyang account para sa kanyang pamilya. Nandoon ang mga bayad sa kotse ni Ricardo na binayaran niya sa loob ng 5 taon. Nandoon ang mga ipanggastos ni Nena sa kanyang mga get-together, ang mga padala na palaging hinihingi nito, bawat linggo, bawat buwan. At nandoon din ang mga credit card bills ni Bea, na umaabot ng F200,000 hanggang F300,000 buwan-buwan, puno ng mga gastusin sa mamahaling bag, damit, at mga kung ano-anong luho. Pati ang pera sa sigarilyo at gasolina ni Ricardo ay nakalista doon. Ang kabuuan ng lahat ng ito ay milyon-milyong piso, halos kasing halaga na ng isang maliit na apartment sa labas ng syudad. Ang bawat numero ay isang patunay ng kanyang pagbibigay at ng kanilang pagsasamantala. Dahan-dahan, maingat niyang inayos ang mga dokumento sa silver tray. Inilagay niya ang titulo sa itaas, sinundan ng annulment petition, at sa ilalim ang makapal na stack ng bank statements. Parang isang sining, inayos niya ang mga ito. Pagkatapos, kinumutan niya ang tray ng isang makintab na silver lid. Sa paningin ng iba, ito ay tila isang malaking, masarap na hapunan, isang luxury meal na ihahain. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Elena. Tumingin siya sa kanyang relo. Eksaktong 20 minuto. Tamang-tama. Ang kanyang plano, na matagal nang nililinang sa kanyang isipan, ay handa na para sa pagpapatupad. Ang kanyang puso, na matagal nang puno ng sakit, ay unti-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng kagalakan at paghihiganti. Kung nagustuhan nyo ang parteng ito at nais malaman ang susunod na mangyayari, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at mag-iwan ng komento kung ano sa tingin nyo ang mararamdaman ni Elena pagkatapos nito. Ang inyong suporta ay malaking tulong para patuloy akong makapagbahagi ng mga kwento ng lakas at pag-asa. Bitbit ni Elena ang silver tray, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid kainan. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit puno ng matinding bigat. Ang kanyang mukha ay blanko, walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, tila mayroong apoy na nagliliyab sa kaibuturan. Sa bawat hakbang, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang puso, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabuo ng isang bagong lakas. Naabutan niya sa silid kainan si Ricardo, si Aling Nena, at si Bea. Nakaupo sila sa mesa, ang kanilang mga mukha ay nagpapahayag ng pagkayamot at pagkabagot. Nakita niya kung paano nagliwanag ang kanilang mga mata nang makita nila ang silver tray. Naghihintay sila ng pagkain ng kanilang dinner na matagal nang pinaghihintay. Ganyan nga ang dapat, Elena, ang matigas na boses ni Aling Nena ang pumutol sa katahimikan. Hindi sapat ang kumita ng pera, dapat unahin ang tiyan ng asawa at biyenan. Dapat ay pinagsisilbihan mo kami ng maayos. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamataas, tila ba ang kanyang mga salita ay isang batas. Tumango si Bea habang nag-aayos ng kanyang buhok. Nga, Ate Elena. Kung hindi ka makakapagluto, sana nag-order ka na lang ng take-out. Sobrang gutom na ako. Si Ricardo naman, nakatingin sa tray, ay nagreklamo. Ang tagal mo. Sana naman masarap ang niluto mo. Kung matabang yan, magluto ka ulit. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pag-uutos at kawalang galang. Hindi sumagot si Elena. Hindi niya inangat ang kanyang ulo. Nanatili siyang tahimik, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling blanko. Ngunit sa pagtingin ni Ricardo sa kanya, napansin niya ang isang kakaibang pagbabago. Wala na ang takot sa mga mata ni Elena, wala na ang lungkot, wala na ang pagsisisi. Ang nakita niya ay isang uri ng kalmado, isang lamig na hindi niya nakita kailanman. Kumunot ang noo ni Ricardo, dahil ramdam niya ang kakaibang aura ni Elena, isang babala na hindi niya maipaliwanag. Dahan-dahan, inilapag ni Elena ang silver tray sa gitna ng mesa.
Ang tunog ng paglapag ng tray ay umalingaw sa buong silid, na tila isang hudyat. Nakatingin silang tatlo sa tray, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa. Maingat na inabot ni Ricardo ang takip ng tray. May pagmamataas sa kanyang mga kilos, mayabang niyang inangat ang makintab na takip. Ang kanyang bibig ay nakanganga, handang-handa na tumikim ng kanyang hapunan. Ngunit sa pag-angat ng takip, ang pag-asa sa kanilang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagkabigla, pagkalito, at matinding takot. Hindi pagkain ang nakita nila. Hindi mainit na kanin, hindi masarap na ulam. Sa halip, isang makapal na stack ng mga dokumento ang nakalapag sa loob ng tray. Isang nakakapanindig balahibo na katahimikan ang bumalot sa silid. Si Aling Nena, na malabo ang mata, ang unang gumalaw. Maingat niyang kinuha ang pinakamakapal na stack ng papel, ang mga bank statements na minarkahan ng highlighter. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang nakikita ang mga numero. Ano ito? Bakit pahayagan? Nababaliw ka na ba, Elena? Ang sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng galit at pagkalito. Si Bea naman, na mas mabilis kumilos, ay kinuha ang papel na nasa ibabaw ng bank statements. Ito ay ang petisyon para sa pagpapawalang bisa ng kasal. Cardo, ang sigaw niya, ang kanyang boses ay matinis, gusto ni Elena ng annulment. Nahulog ang takip ng tray sa sahig at umalingaw ang tunog nito. Ang kulay sa mukha ni Ricardo ay unti-unting nawala. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Ang kanyang tingin ay bumaba sa titulo ng bahay na malinaw na nakasulat ang pangalan ni Elena. Wala na ang kanyang pangalan. Ano ng demonyo ito? Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa galit, kundi sa matinding takot at kawalang paniwala. Ano nang ginawa mo, Elena? Tahimik lang si Elena. Nakatayo siya sa dulo ng mesa, kalmado, ang kanyang mga mata ay diretso, walang pagbabago. Tiningnan niya ang bawat isa sa kanila, ang bawat reaksyon, ang bawat pagkabigla. At sa wakas, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng matinding kapangyarihan. Kumain kayo ng katotohanan, Cardo, Nena, Bea. Busugin ninyo ang inyong mga mata sa mga numerong iyan. Iyan ang halaga ng aking pera na inyong nilamon sa loob ng mahabang panahon. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid matapos ang mga salita ni Elena. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Ricardo, Aling Nena at Bea. Ang kanilang mga mukha ay putlang-putla, tila ba nakakita sila ng multo. Ang pagkabigla ay dahan-dahang napalitan ng matinding galit, lalo na kay Ricardo. Anong sinasabi mo, Elena? Ang sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding galit. Umalma siya, at mabilis na lumapit kay Elena. Ang kanyang kamao ay nakakuyom, handang-handa na sumuntok, na tila ulitin ang kanyang ginawa kanina. Ngunit bago pa man siya makalapit, itinaas ni Elena ang kanyang kamay, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang maliit na camera sa sulok ng sala. Mayroon itong maliit na pulang ilaw na kumikislap. Ang sampal mo kanina, Ricardo, ay nakuna ng kamera na iyan, ang kalmadong wika ni Elena, walang bahid ng takot sa kanyang boses. Ang anumang pisikal na pananakit na gagawin mo ngayon ay direktang ipapadala sa aking abogado at sa pulis, kasama ang kaso para sa Violence Against Women and Children o VAWF. Sigurado akong ayaw mong mangyari iyon, hindi ba? Napahinto si Ricardo, ang kanyang kamao ay nanatiling nakakuyom sa ere. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng pagkabahala. Alam niyang seryoso si Elena. Simula sa sandaling ito, patuloy ni Elena, ang kanyang boses ay nagpapahayag ng matinding otoridad, pinapaalis ko kayong lahat sa aking bahay. Sa mga salitang iyon, tila gumuho ang mundo ni na Aling Nena at Bea. Si Aling Nena, na kanina ay nagagalit, ay biglang nag-umpisang umarte. Nagsimula siyang umungol, hinawakan ang kanyang dibdib, at nagkunwaring hirap huminga. Aray ko po, ang puso ko. Ang anak ko. Elena, huwag mo kaming gaganyanin. Tiningnan lang siya ni Elena, walang reaksyon.
Alam niya ang lahat ng medical records ni Aling Nena. Alam niyang malakas pa ito. Ang kanyang pag-arte ay walang epekto kay Elena. Si Bea naman ay nagsimulang magsisigaw. Ano? Papaalisin mo kami? Wala kaming pupuntahan. Naglakad si Elena patungo sa pinto at mula sa labas ng pintuan, kumuha siya ng 3 malalaking itim na garbage bags. Ibinato niya ang mga ito sa sahig, sa harapan nila. Nandyan ang mga gamit niyo, ang kalmadong wika ni Elena. Ang lahat ng itinuturing kong basura, o mga gamit na binili ko ng sarili kong pera na hindi kayo karapat-dapat na pagmamay-ari, ay itinapon ko na, o inilagay sa storage. Kaya ang nandyan sa mga trash bag na iyan lang ang matitira sa inyo. Niyakap ni Bea ang isa sa mga trash bag at nagsimulang umiyak. Ang mga damit ko. Ang mga sapatos ko. Binili mo ito para sa akin. Hindi mo pwedeng gawin ito. Mali, pagwawasto ni Elena. Binili ko ang mga iyan gamit ang sarili kong pera, at ibinigay ko sa iyo dahil akala ko ay karapat-dapat ka. Ngunit ngayon, napatunayan mong hindi. Kaya ngayon, wala na kayong karapatan sa anumang bagay dito. Tumingin si Elena sa kanila, ang kanyang mukha ay seryoso. Ngayon, bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Kung sa loob ng 10 segundo ay nandito pa rin kayo, pipindutin ko ang buton na ito. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila may hawak na remote control. Tatawagin ko ang mga security guard ng subdivision at ipapahila ko kayo palabas. Imaginin niyo ang kahihiyan na kalagkarin kayo na parang magnanakaw sa harap ng lahat ng kapitbahay. Kayo ang pipili. Nagsimula siyang magbilang, 1, 2, 3, di. Ang 3 ay nanlaki ang mga mata sa gulat at takot. Ang pagkabigla ay unti-unting napalitan ng matinding pag-aalala. Alam nilang hindi nagbibiro si Elena. 4, 5, di. Si Ricardo, na kanina ay puno ng galit, ay biglang kumilos. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang trash bag. Tara na, ma. Bie. Hindi tayo pwedeng mapahiya rito. 6, 7, di. Si Aling Nena, kahit na nagkukunwari pa ring masakit ang puso, ay biglang bumangon at kinuha ang kanyang trash bag. Si Bea naman, na umiiyak, ay kinuha rin ang sa kanya. 8, 9, di. Nagsimula silang maglakad, halos tumatakbo, patungo sa pinto. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan at galit. Nagmadali silang lumabas ng bahay at sa kanilang paglabas, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. 10, ang huling bilang ni Elena, habang sinasara niya ang malaking pinto ng bahay. Ang tunog ng pagsara ay umalingaw-ngaw sa buong bahay, kasabay ng tunog ng malakas na ulan sa labas. Isinara ni Elena ang pinto, nilock ito, at dahan-dahang sumandal dito. Ang kanyang mga mata ay pumikit. Sa wakas, pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng kapayapaan. Ang ulan sa labas ay tila naghugas ng lahat ng pait at sakit sa kanyang buhay. Ito ang simula. Bumuhos ang malakas na ulan nang lumabas sina Ricardo, Aling Nena at Bea mula sa bahay. Ang bawat patak ay tila latigo na humahampas sa kanilang balat, kasabay ng malakas na ihip ng hangin na nagpalamig sa kanilang mga buto. Hindi lang ang dilim ng gabi ang bumalot sa kanila, kundi pati na rin ang dilim ng kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga damit, na kanina iinakala nilang may halaga, ay basa at dumidikit sa kanilang katawan, nagpapahiwatig ng kanilang bagong kalagayan. Si Ricardo, basa na sa ulan, ay lumingon sa bahay. Nagbabaka sakali siyang buksan ang pinto, ngunit nakakandado na ito. Hinawakan niya ang kanyang bulsa, naghahanap ng susi ng kanyang itim na ngunit naalala niyang naiwan niya ito sa loob. Ang kanyang wallet, na naglalaman ng kanyang mga credit card, ay naroon din ang mga supplementary credit card ni na Aling Nena at Bea ay alam niyang nakansela na ni Elena. Walang pera. Walang sasakyan. Walang matutuluyan. Cardo, anong gagawin natin? Ang nanginginig na tanong ni Aling Nena, ang kanyang boses ay naghahalo sa tunog ng malakas na ulan.
Nag-uubo-ubo siya, ang kanyang manipis na damit ay hindi sapat upang protektahan siya sa lamig. Si Bea naman, nagbabaka sakali, ay kinuha ang kanyang telepono mula sa kanyang basang-basa na handbag. Agad niyang tinawagan ang ilang numero, ang kanyang mga kaibigan, na madalas niyang kasama sa pamamasyal at pag-shopping. Ngunit isa-isa, tumunog lang ang mga ito, o kaya naman ay nagbigay ng dahilan. Naku, Bea, gabi na. At umuulan pa. Hindi ako makakalabas, ang sabi ng isa. May sakit ako ngayon, Bea. Pasensya na, ang sabi naman ng isa pa. Nagpakahirap siyang mag-book ng taxi sa isang appy, ngunit dahil wala siyang pera sa kanyang e-wallet at hindi gumagana ang kanyang credit card, walang taxi na tumanggap sa kanya. Ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang e-social circle, ay biglang naglaho tulad ng bula sa ulan. Sa gitna ng pagkalito at pagkadismaya, wala silang nagawa kundi maglakad. Binagtas nila ang madilim na kalsada ng subdibisyon, ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng pagod. Ang malaking gate ng subdibisyon ay tila napakalayo. Sa wakas, narating nila ang labas. Nakakita sila ng isang maliit na tindahan na sarado na. Sa harap nito, mayroong maliit na bubong na pwedeng pansamantalang silungan. Doon sila umupo, ang kanilang mga katawan ay nagkakandaletse-letse sa lamig. Ang sahig na semento ay malamig at basa, ngunit mas mabuti ito kaysa sa direktang pagtama ng ulan. Ang kanilang tiyan ay kumukulo sa gutom, ngunit wala silang pera upang bumili ng kahit na ano. Ang lamig-lamig, ang bulong ni Aling Nena, ang kanyang boses ay mahina. Nagkandahawak siya sa kanyang dibdib, ang kanyang pag-ubo ay mas lumala. Cardo, anong ginawa mo? Bakit hindi mo makontrol ang asawa mo? Ngayon, wala na tayong matutuluyan, wala na tayong makakain. Ang kanyang mga salita ay puno pa rin ng sisi, ngunit may halong takot at desperasyon. Si Ricardo, na nilalamig at gutom din, ay napatingin sa kanyang ina. Sa sandaling iyon, may bahagyang kirot sa kanyang puso. Ang kanyang ina, na matagal ang sanay sa karangyaan, ay ngayon ay nakaupo sa malamig na sahig, gutom at basa. Sa isang iglap, may bahagyang pagsisisi siyang naramdaman. Ngunit mabilis itong napalitan ng matinding galit kay Elena. Kung hindi dahil kay Elena, hindi sila magkakaganito. Si Elena ang may kasalanan ng lahat. Dumating ang umaga at ang ulan ay humina na, ngunit ang lamig ay nanatili. Ang kanilang mga damit ay basa pa rin at amoy amag. Sa pagbukas ng tindahan, isang tindero ang lumabas. Nakita niya ang tatlong nakaupo sa harap ng kanyang tindahan na tila mga pulubi. Hoy, kayo dyan! Lumayas kayo rito. Bawal ang mga pulubi dito. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Ang sigaw ng tindero, ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Wala silang nagawa. Tumayo sila, ang kanilang mga katawan ay mabigat at puno ng sakit. Tiningnan nila ang isa't isa. Ang kanilang mga mata ay nagtatago ng matinding kahihiyan. Ngayon, hindi lang sila gutom at walang matulugan, kundi itinuturing pa silang mga pulubi, mga walang silbi sa lipunan. Ang mapait na katotohanan ay unti-unting lumulubog sa kanilang mga puso. Sa gitna ng malaking syudad, sa harap ng isang makintab na building, naroon si Ricardo. Ang kanyang itsura ay malayo sa dating Ricardo na mayabang at mayaman. Ang kanyang mga damit ay gusot, may mansa pa ng putik mula sa kanyang pagkakaupo sa gilid ng kalsada. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Pinilit niyang maglinis sa isang public restroom, ngunit hindi sapat iyon upang itago ang kanyang tunay na kalagayan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling puno ng takot at pag-aalala. Pagpasok niya sa building, sinalubong siya ng mga tingin at bulungan mula sa kanyang mga dating kasamahan. Ang ilan ay tila naaawa, ang ilan ay tila natutuwa. Ang iba naman ay nagtatago ng kanilang pagkasuklam. Ramdam niya ang bawat tingin, ang bawat bulong, na tila kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Ang kanyang dating reputasyon bilang isang direktor ay naglaho na at pinalitan ng isang imahe ng isang basurang tao.
Hindi pa man siya nakakaupo sa kanyang desk, tinawag na siya ni Ginang Reyes, ang Human Resources Manager, at ni Ginoong Salvador, ang Direktor. Kinakabahan siyang sumunod, ang bawat hakbang ay tila patungo sa kanyang kamatayan. Pumasok siya sa meeting room na mayroong mahabang mesa at ilang taong nakaupo na. Upo, Ricardo, ang wika ni Ginoong Salvador, ang kanyang boses ay seryoso. Walang ngiti, walang pagbati. Umuo si Ricardo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa loob ng silid, ipinakita sa kanya ang isang makapal na folder. Puno ito ng mga numero, mga bank statements, at mga transaksyon. Ito ay ang resulta ng isang internal audit na matagal na nilang ginawa. Ricardo, sa loob ng ilang taon, mayroon kang ginagawang hindi nararapat, simula ni Ginoong Salvador. Pinaglalaruan mo ang aming pera sa pamamagitan ng mga peke na expense reports at dummy invoices. Ang halaga ay umaabot sa 800,000 hanggang 1,milyon. Napako si Ricardo sa kanyang upuan, ang kanyang mukha ay namutla. Ang mga ito ay ang mga transaksyon na inakala niyang naitago na niya, ang mga kasalanan na inakala niyang nailibing na niya. Naalala mo pa noong nakaraang taon, Ricardo, patuloy ni Ginoong Salvador, ang kanyang tingin ay matalim. Mayroon kaming hinala, ngunit itinago mo ang lahat. Tinulungan ka ng iyong asawa, si Ginang Elena de la Cruz, na isang accountant sa isang prestihiyosong consulting firm na siya ring external auditor ng aming kumpanya. Inayos niya ang mga papeles, pinagsama-sama ang mga accounts, upang itago ang iyong mga kasalanan. Isang malamig na dampi ang naramdaman ni Ricardo sa kanyang puso. Si Elena. Siya pala. Ang kanyang asawa, ang babaeng kanyang minasama, ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan. At ngayon, si Elena rin ang nagbunyag ng lahat. Isang palihim ng ngiti ang nakita niya sa mukha ni Ginang Reyes, na tila ba alam nito ang lahat. Ngunit ngayon, wala na ang iyong asawa. Kaya wala ka ng proteksyon. Ang lahat ng iyong kasalanan ay lumabas na, Ricardo, dagdag ni Ginoong Salvador. Dahil dito, at sa iyong mga ginawa, ikaw ay tanggal na sa trabaho. Walang separation pay, walang anumang benepisyo. At kung hindi mo ibabalik ang lahat ng perang ninakaw mo sa loob ng 48 oras, sasampahan ka namin ng kaso. Naramdaman ni Ricardo na tila nawalan siya ng hangin. Tanggal na siya. Walang trabaho. Walang pera. Nakaharap sa kaso. Ang kanyang mundo ay gumuho na. Ngayon, lumabas ka na, ang utos ni Ginoong Salvador. 2 security guard ang pumasok sa silid. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga tingin ay nagsasabing, alam namin ang lahat. Escorted si Ricardo palabas ng building, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa sahig, ayaw niyang makita ang tingin ng kanyang mga dating kasamahan. Ang bawat hakbang ay puno ng kahihiyan, bawat hininga ay puno ng kirot. Paglabas niya ng building, ang araw ay sumisikat na. Ang init ng araw ay hindi nagbigay ng ginhawa, kundi lalo pang nagdagdag sa kanyang pagkadismaya. Sa labas ng building, may isang silver sedan ang huminto. Bumukas ang pinto at lumabas si Elena. Naka-business suit siya, ang kanyang buhok ay maayos, at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang sunod sa uso na sunglasses. Ang kanyang balat ay tila mas lalong nagningning, at ang kanyang lakad ay puno ng kumpiyansa. May kasama siyang 2 assistant, at sila ay naglakad patungo sa mas mataas at mas prestihiyosong building sa tabi ng kanyang dating trabaho. Sa pagdaan ni Elena, dahan-dahan niyang inalis ang kanyang sunglasses. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Ricardo. Ngunit walang galit, walang sakit, at walang awa. Isang malamig na pag-unawa, isang sulyap na nagsasabing, alam ko ang lahat ng ginawa mo, at hindi na kita pinapansin. Pagkatapos noon, ibinalik niya ang kanyang sunglasses at nagpatuloy sa paglalakad, hindi man lang siya nag-alinlangan. Naiwan si Ricardo sa bangketa, nakatayo, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa papalayo na figura ni Elena. Ang lahat ng kanyang pagmamataas, ang lahat ng kanyang pag-aakala, ay gumuho na.
Ang pinakamalaking kahihiyan ay hindi ang pagkawala ng trabaho, kundi ang makita si Elena, ang kanyang dating asawa, na ngayon ay mas matagumpay, mas malakas, at ganap ng walang pakialam sa kanya. Isang kirot ang kumalat sa kanyang dibdib, isang sakit na mas malalim pa sa gutom o lamig. Ito ay ang sakit ng pagkawala ng lahat. Luha sa katahimikan. Kung nagustuhan niyo ang parteng ito at nais malaman ang susunod na mangyayari, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at mag-iwan ng komento kung ano sa tingin nyo ang mararamdaman ni Elena pagkatapos nito. Kung kayo ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba para malaman kung mayroon pa ring mga kasama akong naglalakbay sa kwentong ito. Ang inyong presensya ay ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi. Lumipas ang hapon, at si Ricardo ay naglakad pabalik sa parke. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagod. Ang sikat ng araw ay tila hindi na nagbibigay ng init, kundi lalo pang nagdagdag sa kanyang pagkalumbay. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan, ang kanyang isip ay gulong-gulo sa mga nangyari. Hawak niya sa kanyang braso ang isang lumang karton na naglalaman ng kanyang iilang personal na gamit na naiwan sa kanyang desk sa opisina. Gutom siya, at uhaw, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa. Naabutan niya sina Aling Nena at Bea na nakaupo sa isang bench sa parke. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabagot at pagkayamot. Wala na ang kanilang dating ganda at kinang. Ang kanilang mga damit ay tuyo na, ngunit gusot at marumi. Anong nangyari? May pera ka ba? Gutom na kami, ang bungad ni Aling Nena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aapura. Nga, kuya. Nasaan ang pagkain? Akala ko ba sa trabaho ka pupunta para kumuha ng pera? Ang dagdag ni Bea, ang kanyang boses ay puno ng sisi. Hindi sumagot si Ricardo. Dahan-dahan siyang umupo sa bench, ang kanyang karton ay inilapag niya sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Tanggal na ako sa trabaho, ang mahinang wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman nila ang lahat ng mga kaso ko. Ang mga pagnanakaw. Kinasuhan na nila ako. Kapag hindi ko naibalik ang pera sa loob ng 2 araw, makukulong ako. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. At pagkatapos, isang matinding sigaw ang umalinggaw sa parke. Ano? Tanggal ka na? Ang tanga-tanga mo talaga, Cardo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagkakaganito. Ikaw ang dahilan kung bakit wala na tayong matutuluyan. Ang bobo-bobo mo talaga. Ang sigaw ay galing kay Aling Nena, ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Ang dating maamo niyang mukha ay puno ng mga kulubot, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. Tumayo si Bea. Sinipa niya ang karton ni Ricardo. Wala kang silbi. Pati kami dinamay mo sa kapalpakan mo. Paano na kami ngayon? Paano ang mga luho ko? Dahil sa iyo, wala na ako. Ang parke ay naging isang arena ng mga salita, ng mga sigaw, ng mga bintang. Naglabasan ang lahat ng kanilang hinanakit, ang lahat ng kanilang mga sama ng loob. Walang awa, walang pagmamahal, tanging galit at sisi ang lumabas sa kanilang mga bibig. Ang pamilya na inakala ni Elena ay mahalaga, ay ngayon ay nagkakawatak-watak na, kinakain ng kanilang sariling mga kasalanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay ang nag-flash sa isip ni Ricardo. Ang kanyang relo. Ang kanyang mamahaling relo. Ibenta natin ito, ang wika ni Ricardo, habang iniaabot ang kanyang relo. Kailangan natin ng pera para sa matutuluyan. Ngunit hindi lang iyon. Tumingin siya kay Bea. Bea, ibigay mo ang hikaw mo. Ang hikaw mong ginto. Kailangan natin ng pera. Nagulantang si Bea. Ano? Hindi. Akin ito. Pinaghirapan ko ito. Pinaghirapan mo.
Binili ko nga yan gamit ang supplementary card ko na pera ni Elena, ang sigaw ni Ricardo. Sa huli, sa pilitan, ay nakuha niya ang hikaw ni Bea. Dali-daling pumunta si Ricardo sa isang tayanj, isang maliit na pamilihan na puno ng mga second-hand na gamit. Ibinenta niya ang kanyang relo at ang hikaw ni Bea sa isang murang halaga, yiri 5,000 hanggang 1,000,000. Hindi sapat para sa isang disenteng matutuluyan. Sapat lang para makahanap sila ng isang maliit, madilim, at malubak na kwarto sa isang squatter area, at ilang araw na pagkain. Isang linggo silang nanatili sa maliit na kwarto, nagtitiis sa init, sa amoy ng basura, at sa ingay ng mga kapitbahay. Ang kanilang pagkain ay simple at hindi sapat. Ang dating karangyaan ay pinalitan ng matinding kahirapan. Isang gabi, sa gitna ng kanilang pagtulog, si Bea ay hindi makatulog. Ang kanyang isip ay gulong-gulo. Hindi niya matanggap ang kanyang kalagayan. Nag-iisip siya ng paraan upang makalabas sa sitwasyong iyon. Dahan-dahan, inilabas niya ang kanyang kamay at kinapa ang ilalim ng unan ni Ricardo. Naroon ang natitirang pera. Dahan-dahan, kinuha niya ito at palihim siyang lumabas ng kwarto. Bit-bit ang kanyang ilang gamit. Iniwan niya ang kanyang kapatid at ina sa dilim ng paghihirap. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang umalingaw sa squatter area. Ang pera! Ang pera ko! Nasaan si Bea? Ang sigaw ay galing kay Ricardo, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot at galit. Si Aling Nena naman, na kanina ay tahimik, ay nagsimulang umiyak. Hindi ito pag-arte. Ito ay totoong luha, luha ng isang ina na pinabayaan ng sariling anak. Ang kanyang anak na pinakapaborito, si Bea, ay iniwan sila sa gitna ng kahirapan. Dumating ang may-ari ng kwarto na nagalit sa ingay. Ano ito? Ricardo, hindi ka pa nakakabayad sa renta. At ang ingay nyo pa. Lumayas na kayo rito. Ngayon na. Wala silang nagawa. Muling lumabas si Ricardo at Aling Nena sa kalsada. Ang kanilang mga bag ay mas kakaunti na. Ngayon, wala na silang matutuluyan, wala na silang pera, at nawala pa ang isa sa kanilang pamilya. Ang pagtitiwala ay naglaho na, at ang kanilang puso ay puno ng matinding sakit, isang sakit na mas malalim pa kaysa sa pisikal na gutom. Ang pagiging pamilya ay gumuho na. Bitbit ni Ricardo ang kanyang ina, si Aling Nena, na ngayon ay payat na payat, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay walang buhay. Naglakad sila ng ilang kilometro, ang kanilang mga hakbang ay mabigat at puno ng pagod. Ang kanilang mga damit ay sira-sira, at ang kanilang itsura ay malayo sa kanilang dating karangyaan. Ang tanging pag-asa na nananatili sa puso ni Ricardo ay ang muling makabalik sa subdivision, sa dating bahay ni Elena, na nagbabakasakali na baka sakaling kaawaan sila nito. Sa wakas, narating nila ang malaking gate ng subdivision. Ngunit sinalubong sila ni Mang Tonyo, ang chief guard, na may pagdududa sa kanyang mga mata. Ano po ang kailangan nyo, Ginoo? Aling Nena, ang tanong niya, ang kanyang boses ay puno ng pag-iingat. Nandito kami para kay Elena, ang wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay mahina. Tiningnan sila ni Mang Tonyo, ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang kwento. Wala na po si Ginang Elena rito, Ginoo. Hindi naniwala si Ricardo. Pilit niyang hinila si Aling Nena at naglakad sila patungo sa dating bahay. Ngunit sa kanilang pagdating, isang malaking sign ang nakita nila sa harapan. Ibinibenta. Makipag-ugnayan sa meron ng telepono. Parang gumuho ang mundo ni Ricardo. Hindi lang sila pinalayas ni Elena, kundi binura rin nito ang lahat ng bakas nila sa kanyang buhay. Walang Elena, walang AC, walang lumang buhay. Ang bahay na inakala niyang kanila ay wala na. Napaupo si Ricardo sa kalsada, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sign, ang pag-asa ay naglaho na, at ang tanging nananatili ay ang lamig ng katotohanan. Samantala, sa isang iba't ibang panig ng syudad, sa isang mataas na gusali, naroon si Elena.
Isang taon na ang lumipas mula ng kanyang pinalayas ang kanyang dating pamilya. Sa loob ng panahong iyon, ang kanyang buhay ay ganap na nagbago. Ang mga unang araw matapos ang pagpapalayas ay puno ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na matagal nang hindi niya naranasan. Wala nang sigawan, wala nang reklamo, wala nang pagmamalupit. Ito ang kanyang healing silence, ang simula ng kanyang paggaling. Agad siyang kumuha ng mga cleaners upang linisin at i-sterilize ang buong bahay. Pinalitan niya ang lahat ng kasangkapan upang burahin ang amoy nila, ang amoy ng nakaraan. Pagkatapos, mabilis niyang ibinenta ang bahay sa isang magandang presyo. Ang kanyang bagong tahanan ay isang marangyang penthouse sa gitna ng syudad. Mas maliit ito kaysa sa kanyang dating bahay, ngunit moderno, elegante at puno ng seguridad. Mula sa kanyang bintana, nakikita niya ang buong lungsod, ang mga ilaw ay nagbibigay ng pag-asa, at ang kalayaan ay nararamdaman niya sa bawat bugso ng hangin. Ang kanyang career ay lumago din ng husto. Dahil sa kanyang katalinuhan at dedikasyon, na-promote siya bilang senior partner sa kanyang auditing firm. Mayroon na siyang sariling company car, isang personal assistant, at isang sahod na mas mataas pa sa kanyang dating kinikita. Ang kanyang itsura ay nagbago din, ang dating pagod at lumbay ay napalitan ng isang pagiging bata, kumpiyansa at elegante. Wala na ang mga pasanin, wala na ang takot. Ang annulment proceedings ay natapos din ng mabilis dahil hindi kailanman nagpakita si Ricardo sa korte. Pakiramdam ni Elena, isang malaking tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Malaya na siya sa wakas. Isang araw, habang nagkakape siya sa kanyang penthouse, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Elena, ako ito, si Ricardo. Kailangan namin ng tulong mo. Nagkasakit na si Mama. Iniwan kami ni Bea. Nagbago na ako, Elena. Pangako. May natitira pa bang pagmamahal sa akin sa puso mo? Binasa ni Elena ang mensahe. Ang kanyang mukha ay blanko. Walang awa, walang galit, tanging kawalan ng pakialam. Hindi siya nag-aksayan ng oras. Agad niyang binlock ang numero at dinelete ang mensahe. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa malawak na tanawin ng syudad. Ngayon, tunay na malaya na siya. Ang multo ng nakaraan ay naglaho na, at ang isang bagong simula ay naroon na. Naghihintay na tahakin niya. Isang taon pa ang lumipas. Ang sikat ng araw ay tila mas lalong nagningning sa araw na iyon, isang araw na puno ng pagdiriwang. Si Elena, na ngayon ay isang matagumpay na negosyante at pilantropo, ay nagbubukas ng kanyang ikalimang fashion store. Hindi lang iyon, kundi inilunsad din niya ang kanyang charity fund, na nakatuon sa pagtulong sa mga kababaihang biktima ng karahasan at pang-aabuso. Suot niya ang isang eleganteng dress na sarili niyang disenyo, siya ay isang simbolo ng tagumpay at katatagan. Sa labas ng kanyang bagong tindahan, mayroong isang charity event, nagbibigay sila ng mga pagkain at mga sobre na mailamang pera sa mga nangangailangan. Si Elena mismo ang nagbibigay ng mga ito, ang kanyang mga ngiti ay taos puso, at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Isang mahabang pila ng tao ang naghihintay. Habang nagbibigay si Elena, nakita niya ang isang figura sa dulo ng pila. Isang payat na lalaki, ang kanyang mga damit ay sira-sira, at ang kanyang mukha ay puno ng pagod. Bitbit niya ang isang lumang wheelchair, at sa loob nito ay nakaupo ang isang matandang babae. Payat na payat, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Sa isang iglap, nagtama ang kanilang mga tingin. Si Ricardo. At si Aling Nena. Sa sandaling iyon, walang galit na naramdaman si Elena. Walang sakit. Walang awa. Tanging kawalan ng pakialam, tila ba sila ay dalawang estranghero na nag-cruise ang landas. Ang kanyang puso ay nanatiling kalmado, ang kanyang paghinga ay regular. Ang paghihirap na kanilang dinanas ay hindi na nakaapekto sa kanya. Wala na ang kanilang presensya sa kanyang buhay. Ito po, Ginoo, ang wika ni Elena,
ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal, habang iniaabot ang isang package ng pagkain at isang sobre na may pera. Naway maging pagpapala ito sa inyo at sa inyong ina. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Gusto niyang lumuhod, gusto niyang magmakaawa, gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit sa tingin pa lang ni Elena, alam niyang huli na ang lahat. Tinalikuran siya ni Elena at nagpatuloy sa pagbibigay ng tulong sa iba. Lumapit ang dalawang security guard kay Ricardo at Aling Nena. Pakiusap po, kailangan na po kayong umalis, ang magalang na wika ng isa. Walang nagawa si Ricardo. Bitbit niya ang package at ang sobre, at dahan-dahan niyang itinulak ang wheelchair ni Aling Nena. Umiiyak si Ricardo habang naglalakad sa kalsada. Binuksan niya ang package ng pagkain. Ang laman nito ay mga pagkain na matagal na niyang hindi nakakain. Ito ang pinakamalaking at pinakamasarap na pagkain na kanyang nakita sa loob ng isang taon. Ipinakain niya sa kanyang ina at pagkatapos ay kumain siya, ang kanyang mga luha ay naghahalo sa masarap na lasa ng pagkain. Doon, sa gitna ng kalsada, ay umiyak siya ng malakas. Ang kanyang mga luha ay hindi na luha ng galit, kundi luha ng pagsisisi, luha ng pagkawala. Sa kanyang penthouse, nakatayo si Elena, nakatanaw sa lunti ang halamanan ng syudad. Ang kanyang paghihiganti ay hindi nagmula sa galit, kundi sa kanyang sariling pagbabago. Hindi niya kinailangan sirain ang mga ito. Sila mismo ang sumira sa kanilang sarili. Mayroon siyang 3 aral na natutunan mula sa kanyang pinagdaanan, mga aral na nais niyang ibahagi sa lahat. Una, ang aral para sa mga magulang, tulad ni Aling Nena. Ang pagmamahal ng magulang ay dapat maging gabay, hindi kukulungan. Ang labis na pagbibigay, ang pagtatago ng kasalanan, ay hindi pagmamahal. Ito ay pagkasira. Tulad ng ginawa ni Aling Nena kay Ricardo, ginawa niya itong isang irresponsableng tao. Ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo, kundi sa pag-unawa, paggalang at paghubog ng tamang pagkatao. Pangalawa, ang aral para sa mga anak, tulad ni na Ricardo at Bea. Ang pagpapahalaga sa pamilya, ang pasasalamat at ang responsibilidad ay hindi lamang salita. Ito ay gawa. Ang pagiging makasarili ni Bea at ang kawalan ng utang na loob ni Ricardo, ang sumira sa lahat ng magagandang bagay. Walang sinuman ang may karapatang baliwalain ang pagmamahal, dahil ang pagmamahal ay hindi walang hanggan. Panghuli, ang aral tungkol sa likas na pagkatao sa modernong mundo. Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng hustisya at paghihiganti, sa pagitan ng katahimikan at pagkilos. Ang kabaitan ay maihalaga lamang kung ito ay inilalagay sa tamang lugar. Minsan, ang kalmado at sadyang pagganti ay isang uri ng moral na paggising, hindi upang sirain, kundi upang muling itayo ang buhay, at upang harapin ng mga nagkasala ang kanilang sariling karma. Ang kanyang kaligayahan, ang kanyang tagumpay, ay ang pinakamagandang paghihiganti. Dahil sa kanya, ang kanilang buhay ay ganap ng walang halaga. Sila ay naging mga anino ng nakaraan, at siya, si Elena, ay nakatayo na sa ilalim ng bagong sikat ng araw. Ang kwento ni Elena nagtatapos dito. Ano ang masasabi niyo sa naging desisyon ni Elena? Mayroon ba kayong gagawin na iba kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section dahil binabasa ko po ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpaliwanag sa inyong isipan o nakapagbigay ng damdamin sa inyo, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa mga taong sa tingin nyo ay madadama rin ang kwento, at mag-subscribe sa channel na Luha sa Katahimikan, upang hindi kayo mahuli sa susunod pang mga kwentong puno ng misteryo at aral. Magkita-kita tayo sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod, baka ikaw na ang magiging bida sa ating Luha sa Katahimikan.